Parang nasa racetrack din ah. May tatapat na yung Fortuner natin. Hey yo, what's up mga paps? Good morning. Magandang morning ulit. Dito na naman ang inyong lingkod, si Paps Yun TV. Ano kaya magandang pag-usapan ngayon mga paps? Wala na akong maisip. Halos araw-araw kasi tayo nagde-daily routine. Comment down below naman sa ating videos kung ano magandang pag-usapan natin mga paps. Naubusan na ako ng kwentong barbero. Hindi naman kasi ako sinako. Hindi kagaya ng dati kong kasamahan or kasama sa trabaho. Sinako. Speaking of sinako, hindi na uubusan ng kwento. May magtatanong na naman yan. So anong connect ng sako? Ibig sabihin, parang nagbabasura, may sako siya sa likod. Mauubusan man siya ng kanyang ikakwento, nakaabang ang sako niya sa likod na punong-puno ng kwento at istorya. Gago! Bubunot at bubunot na lang siya kapag wala na siyang maikwento sa kanyang likod, dahil nandun sa sako ang mga kwento. What? Wait. Kwentong barbero talaga no? Yun no? Target lock yun Kaso wag na lang. Ayoko na naman mapalo. Pass muna lods. Baka hindi na tayo makarating sa ating pupuntahan at mag over the bakod na tayo. Smells so good. Kaya naman pala ayan truck ng basura, kaya smell so good. So ayun na nga mga paps, may naisip ako na pagkukwentuhan natin. Siguro parang maiba naman ang routine ng ating video. Kapag nag-day off ako, itatry ko ulit magbiyahe sa Lalamove. Try ko kung okay pa yung apps ko or hindi pa siya deactivate. Kailan ba yung last na biyahe ko? November. Okay pa kaya yun? February na ngayon Tatry naman natin manggoyo ng mga customer, pero good vibes lang. Hindi naman tayo mambubuisit. Mahalata naman natin kapag ayaw na ng customer ang ating pinagsasasabi. Hindi na to iimik. Hindi lahat naman ng ugali ng tao pare-pareho. Ganon din ang ating customer. Kaya dapat be aware tayo sa ating pagbibiro. At hindi rin lahat ng tao at kapwa natin ay gusto ang ginagawa natin or ang pagbibiro. Kaya dapat ingat tayo. Susubukan natin yan kapag nag-day off tayo. Mahirap kasi gawin ko kapag galing akong duty. Hindi ko na kaya. Hindi kagaya dati nung kalakasan ko. Pag out ko ng alas 7 sa duty, kakain lang ako. Biyahe na ako ng alas 8 or alas 9 ng umaga. At pagkatapos uuwi ako ng alas 3 ng hapon. Matutulog saglit. Uy, grabe yun. Parang nasa racetrack din May tatapat na yung Fortuner natin na nag-ala racing sa C5. Talo! So mabalik nga tayo doon. Nung time na yon na nagbibiyaya ako sa Lalamove, alas 3 ang pinaka minimum ko. 3 PM ng hapon umuwi na ako. At pagkatapos kakain, matutulog lang ako almost 2 to 3 hours. At gigising na naman ng alas 6. At jojote na naman ako ulit ng 7 PM. Kayang-kaya ko dati yun pero ngayon parang hindi na. Tsaka naramdaman ko rin sa sarili ko na konti ang tulog ko. Nagiging prone na ako sa sakit. Ramdam ko yun dahil humihina ang ating immune system.
kahit papilit tayong mag-vitamins, ganun pa rin. May tendency pa nga na nahahawaan ko pa ang mga anak ko. Ang nakukuha kong sakit sa labas, kagaya ng trangkaso. Kaya wala rin, ganun din. Useless din yung pagbiyahe ko at doble kayod kung magkakasakit naman yung anak ko at ako. Pero may mga time din na araw na malakas tayo kumita noong mga time na yun, at kalakasan pa ng pair ni Lala Move. At ni kagaya ngayon, talon-talo talaga. Parang halos gusto na lang ng customer ni Lala Move ilibre na lang ang shipping fee. Anyway, no comment na tayo. Biyahe na lang tayo. Huwag na tayo ngawa ng ngawa or putak ng putak. Sabi nga dun sa apps namin eh, kung ayaw nyo magbiyahe sa Lala Move, maluwag kayong makakaalis. Tama nga naman, hindi yung ngawa ka pa ng ngawa. Ang mas maganda dun, mag-voluntary resign ka sa Lala Move, huwag ka na magbiyahe. Pero sa isang banda, dapat hindi pa rin mawawala ang boses ng mga rider. Dahil saan ba kumikita ang Lala Move? Syempre sa mga rider. Dahil may 20% silang porsyento sa mga rider kada booking. Huwag kayo iiyak. At unang-una, hindi nagbabawas ng commission si Lala Move kahit sobrang baba na ng booking at ng pamasahe nito or ang fare. Kaya maraming nadismaya na riders natin na mga kapaps, lumilipat na lang sa ibang delivery service. Yan ang pinakamasakit. Yan ang realidad. Kapag walang mata at bingi ang kumpanya, kawawa ang mga rider. So ganun at ganun pa man, tama na nga, no comment na tayo. Puro tayo ngawa, puro tayo iyak. Eh di wag na lang tayo magbiyahe. Ganun lang yun. Sabado pala ngayon, kaya pala walang traffic at ang bilis. Hindi ko na nalalaman ang araw At hindi ko na rin nalalaman na nandito na pala ako. At oras na para tayo ay kumanta. Stop it. Get some help. Pero wag mag-alala, di na kita gagambalain. What the f***? Ano yun, ulan? Magsasamir pa nga lang eh. Kinanta ulan eh, no? Wag na lang. Andito na ako sa gubat sa syudad eh. Alam ko naman na mayroong kang kapiling na iba. Paborito ko kasi yung dati mga paps eh. Yung ulan, Kyoshe yata kumanta yan eh. 90s, batang 90s kasi ako mga paps. Wala kaming pakialam! Kaya naging paborito ko siya. Kasabayan siya ng mga kamikase, kagaya ng Narda, mga parokya. Madalas dati sila dito mag-concert dito sa Sunken Garden sa UP. So yun na nga no, nandito na ako. Hindi ko napapahabain mga paps. Hindi ko na tinapos yung kanta ko, baka wala na naman makinig at manood ng vlog natin. Hanggang dito na lang. Kita-kits na lang next vlog. Ingat at ride safe sa inyo mga paps. This is Papsyon TV signing off. Alright.